Nagmamasid ang isang peregrine falcon. Maya-maya, pagbalik niya sa kanyang pwesto, bitbit niya ang isang patay na paniki. Ngayong araw, kikilalanin natin ang mga hangin ng himpapawid. Raptors or birds of prey ang tawag sa mga ibon na kumakain ng buhay na hayop bilang prey. Ang grupo nila itinuturing na strongest of all birds. May taglay silang superpowers na wala sa ibang ibon. Kabilang sa grupo ang pinakamabilis na ibon sa buong mundo. Walang iba kundi ang peregrine falcon. Kaya nilang lumipad na abot sa 300 kilometro kada oras. Pinuntahan ko ang isang nesting site ng mga peregrine falcon. Dito ko nakita kung gaano katulin lumipad ang mga ibong ito. Pero sa isang banda, nagsasanay ang isang batang peregrine falcon. Right now, they're starting to discover their surroundings and they're starting to develop themselves para sa paghahanda sa paglipad nila. We're seeing actually four young ones, no? And they're fledglings already. Fledgling ang tawag sa mga juvenile o batang ibon. Hindi man kasing bilis ng mga adult na falcon, unti-unti nang lumilipad ang batang ibon. Sabi nung kasama natin, nung una niya nakita dito, nandito pa lang sila sa mababang level, but slowly they go up and they started to spread their wings. So in a matter of probably days, maybe a little more than a week, they will start to fledge on their own. Pero kailangan muna nilang umasa sa magulang pagdating sa pagkain. They hunt in mid-air. So yung mga lumilipad na ibon, yun yung hahabulin nila. At yun yung dadagiti nila para kainin nila mismo or ipakain sa mga inakay nila kagaya nitong nakikita natin ngayon. May matulis na beak o tuka ang mga raptor tulad ng peregrine falcon. Gamit nila ito para pira-pirasuhin ang nahuling prey. Nakatutulong sa pagkontrol ng populasyon ng hayop sa wild ang mga raptors. Pero bukod dito, may pakinabang din sila sa mga tao. Sa bansang Mongolia, kapartner ng residente ng mga golden eagle ang paghunt ng mga hayop tuwing taglamig. Bihira lumabas ang mga hayop kapag malamig. Pero dahil matalas ang mata ng mga golden eagle, nakikita nila agad ang mga ito. Tuwing tag-araw, umaakyat ang mga kazak sa bundok para kunin ang batang agila sa pugad. Pero bago maging katuwang sa paghunt, kailangan muna nila magsanay. Kapag inihagis na ang target ng hayop, gagamitin nila ng kanilang pambihirang bilis at matatalas na kuko para hulihin. Dahil sa tulong ng mga golden eagle sa buhay ng mga kasap, itinuturing na nila itong pamilya. Oras na humiwalay sa magulang. Naabutan naming nanginginain sa kanyang pugad ang North Philippine Hawk Eagle na si Bagwis.
Gamit ang kanyang matulis na tuka, pinipira-piraso niya ang karne ng isang hayop. Nang mabusog, saka siya nagpahinga. Habang nagpapahinga, ang kumuha sa kanya ay ang kanyang caretaker na si Emboy. Pero kung dati ay umaasa si Bagwis kay Emboy para makakain, ngayon si Bagwis ang madalas manghuli ng kanyang pagkain sa wild. Ayan na. Ayan. Iikuti ni Bagwis sa gubat, iisa-isahin niya ang mga puno. Ito yung pagkain mo. At kakain ka! O yun. Naghahanap talaga siya ng pagkain. Ayun na. At nang makadagit ng prey, Ayan. dadalhin niya ito malapit sa kanyang pugad at doon lalantakan. Sa'yo. Ayan si Bagwis. Ayan o. May nahuli siyang daga galing dyan sa bubong. Pagkatapos maghunt at manginahin, oras naman ng pagligo. Kung dati ay pinaliliguan pa ni Emboy si Bagwis, ngayon kaya na nitong maligo mag-isa. Kapag nakakatayo na sa sarili nilang paa ang mga agila, dito na nagsisimula ang tunay na laban. Pero hindi lahat ay nagtatagumpay. Tulad na nangyari sa 3 taong gulang na Philippine Eagle na si Pamana. Nakita sa gubat na wala ng buhay at may tama ng bala sa dibdib. Noong nakaraang taon, isa pang Philippine Eagle ang natagpuang patay sa dalampasigan ng Sarangani. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, nalunod ang haring ibon sa dagat, pero nakitaan din siya ng bala sa katawan. Madalas na binabaril ang Philippine Eagle para mahuli at kainin. Dahil dito, critically endangered na ang kanilang lahi. Kung sa Pilipinas, may pumapatay sa mga birds of prey tulad ng agila, sa Abu Dhabi, VIP ang turing sa ilan sa kanila. Pinaparami at inaalagaan nila ang mga raptors tulad ng peregrine falcon. Mahalaga kasi sa kulturang Emirati ang mga falcons. Katulong kasi nila ang mga ito sa paghahanap ng pagkain noong araw. Dahil dito, nagtayo ng isang specialized clinic para sa kanila. Ipinakita sa amin ni Dr. Mueller ang ginagawa nilang physical examination para sa mga falcon. It is not allowed in UAE to use any wild falcon for falconry, either to catch a wild falcon or to use it for falconry or any other purpose. So all falcons that you are seeing here are coming from captive breeding centers. Tulad sa tao, nagsasagawa ng endoscopy sa mga falcon para ma-examine ito. And now we enter with the endoscope. Kapag malusog ang falcon, saka ito isasabak sa training para mag-hunt ng pagkain. Sa ngayon, may 21 species ng raptors or birds of prey na nasa Pilipinas. Pero kahit anong lakas nila, wala pa rin silang laban sa mga taong umuubos ng kanilang tirahan. Ayon sa Global Forest Watch, mula 2001 hanggang 2022, halos 1.42 million hectares na ang tree cover loss sa Pilipinas. 89% dito ay dahil sa deforestation o walang habas na pagputol ng puno. Idinisenyo ang katawan ng birds of prey para gawin ang trabaho nila, kontrolin ang populasyon ng hayop sa wild. Pero dahil sa pagkaubos ng gubat, unti-unti na ring nawawala ang mga hayop na pagkain ng mga raptors. Ang tanong, paano pa kaya sila mabubuhay sa mga susunod na taon?